Here to talk to us about the case and how they arrived at the settlement, we have with us Nestor Cabada. He is the president of the Sofitel Philippine Plaza chapter of the National Union of Workers in Hotel, Restaurant, and Allied Industries, or New Rain. Good evening, sir. New Rain ba yung pronunciation? N-U-W-H-R-A-I-N. Good evening po, ladies. New Rain po yun, New Rain. New Rain, okay. New Rain, New Rain. Opo. Okay. Opo. So, sir, Mr. Cabada, talk us through the terms of the settlement that you signed, the union signed with Sofitel last night. From my understanding, the biggest issue, the two biggest issues were separation pay and yung the return of the workers should the hotel reopen. Tama po ba? Opo, actually, yung pinaka-issue po doon ay yung return of the workers ho pag nag-reopen. Kasi yung mga manggagawa po ng Sofitel, on May 8 ay binigyan ho ng notice of termination po. Kaya ang position po ng aming union ay dapat po walang tanggalan, kundi ay dapat manatili po bilang mga trabahador o mga workers, yung mga empleyado po ng Sofitel. So, nung kagabi po, nung July 2, ay nagkaroon po ng agreement. I think it's not only a victory of the workers, it's victory of the hotel. Bakit po? Kasi po, pag nag-reopen po, ibig sabihin, ang sasalubong sa aming mga guests ay masaya lahat. Masaya yung mga empleyado, masaya yung hotel. Sir Nestor, So yun po. Okay. Pwede nyo bang po kaming bigyan ng linaw kung ano po ba yung terms no nung pagbabalik? Kasi nakalagay yan sa nababasa ko sa mga reports no if and when mag-reopen ang hotel. Ngayon if ba talaga siya or when ba talaga po siya? Meron po ba talagang plano ang Sofitel na buksan ulit ang hotel? I know kailangan na pong i-renovate, pero ano pong magyayari kung iba pong hotel group ang mag-take over? Valid pa rin po ba yung CBA ninyo? Sa amin po, nung nagkaroon po ng agreement nung July 2 gabi, ay naniwala kami po na in good faith po yung lahat ng pinag-usapan po doon, lahat ng agreement doon. So sa amin po, halimbawa dumating sa punto po na ganyan, na iba na po yung mag-ooperate o may-ari po, ay dapat to siguro ay pag-usapan din namin uli. So yun ang position po namin. Kasi naniwala po kami na yung pinag-usapan namin nung gabi, nung July 2, ay in good faith. Nestor, maaari mo ba kaming bigyan ng numero kung ilan yung mga empleyado that chose not to accept a separation package and umaasa pa po na mai-employ muli kapag nagbukas muli itong hotel? Actually, wala pong actual na numbers, pero naniniwala po ang union na majority pa rin po sa mga union members ay umaasa pong makabalik sa trabaho. Okay. Sir Nestor, linawin rin Ilan ba natin. yung union members to begin with? Yung sa Rang-Ang file ho, we have 241 union members ho. Yung 241. sa supervisory ho, kasi dalawa po yan, yung sa supervisory, ay meron ho silang 80. Okay. 241 union members, 80 of them supervisory. Yes po. 241 rank and file union Correct. members and 80 supervisory union Correct. members. So 300 Opo. plus. And in total, how many employees does Sofitel have? Yung ano ho na number ho namin, ay tingin namin po mga 500 ho, plus kung kasama yung mga contractual and casuals and others, ay abot po ng 1,000. Okay. Meron kasi din akong nabasa, linawin lang din natin, Sir Nestor, no? Nakalagay Opo. kung kinuha ninyo yung separation pay, if you choose to avail the separation pay, off the table na, hindi na po makakabalik kung mag-reopen yung hotel. Tama po ba yun? Nasa ano na po yan. Siyempre yung premise po niyan, pag kinuha mo yung separation pay, separated ka na from the employment to the hotel. Pero kung sakali po ay nag-reopen at mag-apply at kukunin pa rin ng management yun, nasa kanila na po yun. Oh, It's their choice decision. Wala po tayong listahan nung mga hindi tumanggap ng separation package?
Ay, wala pa po. Sa union, wala pa po. Okay, Nestor, maaari mo ba kaming kwentuhan ng konti dun sa simula nito? Because you mentioned that Okay. you receive a termination letter by May 8, effective, of course, by end of June. Ano po Opo. yung sinabi sa inyo? Paano kayo nasabihan? Maaga ba? May 8 lang ba o mas maaga nun? At ano po yung naipangako? Ano yung binigay na dahilan? I mean, tell us how this all unfolded for the employees of Sofitel. Sige po, sa maikli pong siguro maikling background. Yung pong hotel ay naniniwala po kami na may edad na, 50 years to be sa sunod na 2 taon. So right na maging 48 na siya. So siguro kailangan na po talagang i-renovate. Ang sinasabi lang po nila ay marami na pong sira na dapat ayusin. So kailangan ang sabi po nila, unsafe na yung building. Pero ang nakapagtataka po noon, siyempre, unsafe yung building, pero mag-ooperate pa hanggang June 30. Sinabi sa amin, noong May 7, nag-usap po yung union at saka yung management at sinabing magko-closure na. Siyempre po, na-shock po yung mga gagawa, yung union, dahil ang inaasahan po namin ay magre-renovate, hindi po magko-close. O, yun nga po So on yung the following day, on May 8, ay nagbigay ko sila ng termination letter sa mga empleyado po. Lalo ako kaming nagulat. Bakit kailangan bigyan ng termination letter yung mga empleyado kung magre-renovate? So yun po, doon nagsimula po yung problema po namin na tumantong po. Kasi siyempre, kami po, sa union, mayroon pa kaming 2 years sa rank and file, mayroon pang dapat 2 years na i-renegotiate yung collective bargaining agreement. Ang sinasabi lang nila, dahil sa pangyayari, hindi na nakapag-negotiate. So, nag-file kami ng notice of strike sa Department of Labor, wherein na ang sinasabi namin, refusal to bargain, at saka po yung unfair labor practice with union busting. Bakit po union busting? Dahil tingin po namin, ay tatanggalin lahat ng empleyado, lalo na mga membro, para po mawala yung union, mabuwag. So, ganun po yung simpleng tingin namin. Nagkaroon ng conference sa Department of Labor. Tapos ultimately, noong June 2 ay nagkaroon po ng agreement. Na wherein, ang dinidiman po ng union ay dapat walang termination, dapat retention of employment, tapos po yung acknowledgement po ng union at saka yung kanilang collective bargaining agreement. Wherein, nakuha po namin nung July 2 ng gabi po. At yun ay napagkasundo namin na ang sinasabi namin, pumayag po kami na during the renovation, ay yung mga empleyado ay suspended muna yung kanilang employment at upon reopening, naniwala kayo magre-reopen po kasi ay dapat bumalik po na sila resumption of their job and or employment. At saka po yung recognition po ng union at saka yung collective bargaining agreement. Doon yung nagkaroon kami ng agreement. So tingin ko po namin, sabi ko nga kanina, ay yung agreement is a win-win solution. O ibig sabihin, kung magbubukas yung hotel later on, ay masaya yung mga empleyado at masaya yung hotel na sasalubong sa mga bagong guests later on pag nagbukas. Okay. Sir Yan po. Nestor, out of curiosity, gaano katagal na po kayo nagtatrabaho sa Sofitel? Ayun po, ako po Westin pa ba? Nung mga unang... Opo, Westin. Westin pa Yes nandun na po, po. Westin. O kasi yung unang management dyan po ay Westin. Westin Philippine Plaza. Nandyan na po ako noon, nung Westin pa po yung hotel. Okay. Matagal na po ako dyan. With regard naman Kasi dun sa... O sige, go ahead po, Kuya Nestor. Tapos, nagpalit po ng management, which dito, yung Accor nga ho, yung Sofitel, nagpalit ng pangalan, ng brand. So, during the nagpalitan po ng management from Westin to Sofitel, ay wala naman pong tinanggal ng mga empleyado. So, inabsorb po lahat. When in fact ho, yung hotel ay dati po government-owned controlled corporation. Nagkaroon ng privatization at binili po ng mga foreign corporation yung Allied Kajima po at saka
ang nagmamay-ari sa Pilipinas, yung Philippine Plaza Holdings Incorporated po. At during nung nagkabilihan po, wala na pong tinanggal sa sa mga empleyado. Lahat po sila inabsorb. So ganun na po ako katagal diyan. Wistin pa po 'yan. Correct. Sir Naalala ko pa Nestor. nga po yun. Having said that, no, quick follow-up lang dun sa renovation plans nung una kasi nung di pa po kayo nagkakasundo nung management kung anong magyayari sa mga empleyado ay you guys believe no sa union na matutuloy talaga yung renovations. Pero kasi kaming nasa labas, hindi po namin sure kung sarado na ba talaga or i-renovate ba talaga, i-repair po ba talaga. Mabibigyan niyo po ba ng linaw kung ano po ba talaga ang magyayari dun sa hotel? Kami po ay naniniwala po kaya po pinaglaban po namin na kami makabalik sa trabaho. Dahil naniniwala po kami na ito'y renovation lamang po. Hindi ito total closure. Kasi kung total closure, sana sinabi na po nila at may mga requirements po ng batas na alam na po namin na pagka closure, permanent closure, ay may mga dapat silang mga sundin dapat. So kami po, naniniwala po kami na ito'y renovation lamang po. Kasi yung iba pong yung ibang gamit po, nandiyan na po yung mga bagong gamit ng hotel So yun po ang paniwala namin na ito'y renovation lamang po. Sir Nestor, hindi naman po kaila no, sa amin na meron nga diyang, yung dating Sofitel, hindi na po pareho yung itsura dahil may reclamation na nangyayari doon sa harapan. Kumbaga, yung dating magandang tanawin ng Manila Bay, puro sand ang nakikita natin. Maaari po bang, ito yung dahilan, ito yung tunay na dahilan, kaya may ganitong renovation na tinutulak ng management. Ano po yung naririnig po ninyo dyan na balak nilang gawin? Actually po, tingin namin po hindi yun ang dahilan. Dahil ang sabi po nila, pagka natapos nga yung mga buhabuhangin doon ng tinambak, ay sabi nila pag natapos raw yun, ang balibalita po. Wala ako namang konkreto dyan, wala namang katibayan dyan. Pero allegedly, pag natapos po yung tambakan dyan, ay mas maganda pa raw po kaysa dati. Kasi parang may lagun-lagun daw. I'm not sure about that. Pero yun po ang narinig namin. So tingin namin, kung yun ang dahilan, hindi po yung dahilan. Ang sinasabi lang nila, unsafe yung building, dahil luma na, marami nang i-repair. So doon po kami nanggagaling. Na ibig sabihin, hindi po closure, kundi po renovation kasi i-repair lang po yung mga dapat i-repair. At saka yung mga bago pong kagamitan sa hotel ay dumating na po. Ang papalitan po nila yung elevator, pero yung mga kama po, mga bago yan, yung ibang gamit sa rooms, bago yan. So, ganun po ang paniniwala po namin na ito yung renovation talaga lamang po. There are reports actually that says the management has extended lease of that land until 2041. We will find out if tama nga si Mr. Cabada. Thank you so much for joining us tonight. Nestor Cabada, President of the Sofitel Philippine Plaza Chapter of the National Union of Workers in Hotel, Restaurant, and Allied Industries, or New Rain.